Ano? Si Alberto? Naputulan? Mrs. Montemayor? Nasaan ang anak ko, Dok? Nagpumilit po siyang umalis. Ha? Bakit niyo pinayagan? Hindi ba? We tried to stop him, pero meron po mga taong kumuha sa kanya. And at that time, wala pa pong pulis dito sa ospital para pigilan siya. Okay, paano siya nakalakad? Hindi ba? Nahabol po ng operation ang pagkahiwa sa private part ni Mr. Montemayor. And he's in good condition naman po. Pwede po siya makagalaw, pero ang inaalala po namin baka po may impeksyon ng sugat niya. Ayan yung kotse! Yabes, search the area within a 5-kilometer radius. Hindi pa nakakalayo yun. Men! Find Alberto, dead or alive! Go! Yabes, kalimutan mo na yung alive. Ma'am, hindi pa nahatulan ng kapatid mo. Aba, tumakas siya dito sa ospital. Hindi pa ba sapat yun? Attorney, personal na yata yan. Tama si Yabes. Amanda, mukhang nakakalimutan mo na ang natutunan mo sa law school. Let the long arm of the law catch up with Alberto. We need his appearance in court. Very well. Sa bagay, hanggang saan naman makakatakbo ang lalaking naputulan? Ma'am, excuse me po. Tagpuan po ang kotse ni Sir Alberto. Nandun na po si na Atty. Asturias. O sige. Dok, tama mo na daw. Thank you very much. Oh, ayos na. Ano ba nangyayari sa'yo? Sige. Salamat po. Kaya tayo. Sige na, ibigay niyo na ang para sa kanya. Ikaw na lang ang pagkakatiwalaan ko. Etong PIN number ko. Pumunta ka sa ATM kung mag-withdraw ka ng pera. Pagbalik mo, magpaplanuhin natin ang paghiganti ko sa bawat miyembro ng Montemayor. Uunahin ko ang ama ko. Morning. Hi, Dad. Hello. So how do you like your new detention cell? Is it big enough for you? Well, not bad. Kaya lang, wala akong bisitang kapamilya maliban sa iyo, Amanda. Agov, napasabihan na po namin silang lahat. They must be on their way. Well, now that Alberto is gone, what happens to my case? Oh, the hearing goes on, Governor. Hindi lang naman si Alberto ang witness nila eh. Dad, nasapina na rin nila si Alberto. So there is a possibility that he will show up. Tsaka wala nang sasabihin yung mga ihaharap nila sa mga witness natin. Kahit sabihin mo pang mga witnesses na galing nung gabi yun. Pero ako pa rin ituturo nila. Go, as you very well know, money talks. Sa palpalan ng pera ang kahit sino, pati ang pagkamatay ni Magellan, pwedeng hipato sa inyo. Yeah, I know. Well, I just hope our money talks even louder. Hello? Hi, Mommy. Leandro, chocolate. Hello. Mommy, take my seat. Leandro, mabalitaan mo na ba? Nakatakas si Lucinda. Anong gusto mong gawin ko? Maglulundag sa tuwa? Sa balita mong yan? Ay, pero nag-away naman ang mag-asawa. Lumayas naman ngayon si Nestor. Yan pa. Diyan, matutuwa ako. Ang aga yata ng gawin mo, sarili. Hello. Ganda? Aga mo, Hindi ko na maalam na may schedule pati ang pagbisita dito sa detention cell, ha? Amanda, nakita niyo na ba si Alberto? Patuloy pa rin ang search namin sa kanya.
O sa kanila. Yun siya. Buka na ito. You should decide. Kumusta po, Gob? Mabuti naman. May gusto makipag-usap sa'yo ng sarilinan. Gusto mo ako makausap ng sarilinan? Oh, Paloma. Huli ka. You want to talk to me alone? O, dyan muna kayo, ah. Doon tayo. We certainly made the right choice in choosing you, Madam Justice. But more than that, pinag-aaralan ko nga ang mga files ng kaso ni Leandro. Hindi maaaring matapos ito sa ganun na lang. Somebody has got to pay for the murder of my daughter and my son-in-law. May naghahanap na ba kay Alberto? Meron na rin po sa side natin, Madam Justice. Kahit ano ang mangyari, siya pa rin ang ating star witness. Lola, paano kung hindi mo pakita si Alberto sa hearing? Iho, I know the Montemayors. Yung buong ang kanila kilala ko. They all love a good fight. Magpapakita rin yun, maaaring hindi sa ngayon. Pero, well, habang indisposed si Alberto, ikaw ang nasa next line of witnesses, kaya ikaw ang aming isasampa sa witness stand. Now more than ever, mas mapanganib si Alberto at gagantihan niya tayong lahat. Pati kami? Lahat ng magagantihan niya. Oh, thank God, hindi pa kami magkakilala. Hindi totoo ang binibintang mo, Amanda. At hindi siya katulad mong Vengadora. Iluminada. Muntik na tayo magkita-kita sa langit kung pumutok yung bomba sa loob ng restaurant, ha? Hindi kayo sigurado na si Alberto yon, ha? Whatever. Sino pa gagawa kung hindi si Alberto? At kung may mangyayaring masama sa atin, walang ibang gagawa kundi si Alberto. Kaya dadagdagan ko ng security natin. Amanda, balitan mo naman ang security namin. Yung makikipagpatayan para sa amin, hindi yung kami ang tututukan. Kinakabahan po ako eh. Magpakatatag ka, Carlito. Kamusta ang iba nating mga witnesses? Well protected po sila ng mga lawyers natin. Walang nakakakausap sa kanila mula sa kabilang kampo. Pero meron akong nababalitaan na ini-spread out daw ng other camp na binabayaran natin ang mga testigo nila para huwag tumestigo. Totoo ba ito? Walang nakakalapit sa mga witnesses natin. Well, pakasiguro niya yan dahil kasi kapani-paniwala ang balitang yan lalo na kung nanggagaling sa kampo ng mga Montemayor. Naikwento sa akin ni Paloma ang iskandalong ginawa niyo sa bahay ni Alicia. Iluminada, this is disgusting. Ayaw ko na maulit ito. Pero Dad, ayaw nila ibigay si Paloma sa amin noon. Sa bahay natin dapat manirahan ang ating apo, Leandro. Bakit hindi natin bigyan si Paloma ng ilang araw sa bahay ni Alicia para makapag-isip-isip? Para sa kabutihan natin lahat. Alicia, ikaw na munang bahala kay Paloma. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Thank you, Dad. Sana ipagpatuloy mo yan. Gusto ko yan. Tawagin mo akong daddy. Paloma, hindi pang matagalan yan, ha? Dad, nag-announce na rin ang Partido Lakbay ng ilalaban nila bilang gobernador. Si ex-Justice Romina Salgado. Ganon, ha? Pues, pumili na rin tayo ng atin. Ha? Kung mawawala ka, kung mawawala ka, di na Bilang gobernador sa darating na eleksyon dito sa San Dionisio. Paano pa ba siya? Sinagot ko na si Ethan, eh. Ha? Kailan? Ewan, nung makalawa yata. Sinagot mo pero hindi mo alam kung kailan. Basta the other day. Sumaan mo pa nga si Carlito, ganon. Ikaw kasi,
saya ng love life niyo ni Dindo. Saya nga. Basag na basag naman yung personal life ko. Pasalamat ka nga, walang nililihim si Tita Alicia sa'yo eh. Mapanganib daw si Alberto ngayon. Mabuti nang may kasama ka rito. Hindi ako gagalawin ni Kuya Alberto. Ma'am, sabi nga nila eh, siya nga nagpakana ng iyong kidnapping. Hindi niyo siya kilala tulad ng pagkakilala ko sa kanya. Lucinda, hindi mo nga alam kung ano nangyari ng mga araw na nawawala ka. Muntik na kaming lahat mamatay. May nag-iwan ng bomba dun sa restaurant na pinagkakainan namin ng daddy mo bago nga siya hulihin. At ang balita, si Alberto nagpakana nga yun. Ha? Oo, kaya huwag ka masyado magtitiwala sa kanya. Actually, mas may tiwala pa nga ako kay Nestor ngayon kaysa dyan sa kapatid mong yan eh. Hindi ko akalain na gagawin sa akin to ni Nestor. Naiiwan na niya ako. Lucinda, nung mga araw na nawawala ka, nagkausap kami ni Nestor. Kung ganun-ganun na lang ang worry ko sa'yo, alam mo ba, doble-doble ang worry niya sa'yo. That's the only time I realized na I think he truly loves you and he cares. Bakit ka nandito? Pinalitan po kami ng recruit ng security chief ni Atty. Montemayor. Nandun ka nung nag-request si Tita Alicia, hindi ba? Sige na. Ano pa ba ang hindi mo pinakikialaman sa buhay namin, Amanda? Siguro at this point, ang dapat mong tanungin ay kung ano ang hindi ko muna pakikialaman. Kagaya ng mga sinabi ni Alberto na na-record namin sa bugging device na nilagay namin sa bahay niya. Aba, marami-rami rin yun. Nasaan si Daddy? Di sa detention cell niya, saan pa? And as long as he is there, mag-ingat ka sa paggalaw mo sa loob ng pamamahay namin. Matatarik ang hagdanan namin. Madudulas. Tinitignan ko kung saan ako dumadaan. Well, I just hope hindi ka magugulating tao. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aking imbitasyon na makausap kita. Tungkol po ba to kay Rosa Camille at kay Carlito? Balita ko, nobyo na ng anak mo ang anak ni Congressman Quirino. Totoo po yan, Justice. At alam mo ba na ang aking apo ay nanliligaw muli sa kanyang dating girlfriend na si Phoebe. Nakita ko po ang bata at napakaganda. Ngayong magkahiwalay na ng landas ang mga bata, siguro naman maaari tayong magtulungan para hindi na sila magkabalikan alang-alang sa ating mga pamilya. Wala na nga po sila. Break na po. Oh, sino ba ang hinihintay natin? Nagpapahintay lang ng sandali si Amanda. How unprofessional of her. Dinaanan lang ang mami niya. Attorney Mijares, saan ka na sumabay? Ready? Attorney Montemayor, pwede bang makisabay sa'yo? We have to talk about the case. If you insist. Okay, let's go. If you insist. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Kailan huling pinagbantaan ni Governor Montemayor ang iyong buhay? Objection, Your Honor. Leading question. Sustained. Carlito, nagkikita ba kayo ni Governor Montemayor? Opo. Nagkakausap ba kayo? Opo. Kailan kayo huling nagkita o nagkausap ng harapan? Yung huli po dun sa bahay nila Rosa Camila. Pwede mo bang ilarawan sa harap ng hukumang ito kung anong nangyari nung magkita kayo ng akusado? Kung meron man. Nang makita po niya ako, agad-agad niya ako pinagbantaan eh. And what were his exact words?
Sabi po niya noon, sa susunod na makita niya doon sa pamamahay nila Rosa Camila, ang bala na tumaplis sa kamay ko ay patatagusin niya hanggang puwet ko. Nung bang pinagagalitan ka ni Governor Montemayor, may mga kasama siyang security? Meron, di ba? Meron po. Ang mga security bang yan may dalang barel? Meron po. Meron bang kahit isa sa kanila na bumunot ng barel, tinutok sa'yo? Wala po. Si Governor Montemayor, posible bang kumuha siya ng barel sa isa sa mga security niya at saka tinutok sa'yo? Hindi rin po. Mr. Witness, bakit ka nga uli pinagalitan ni Governor? Dahil ayaw po niya doon sa relasyon namin ni Rosa Camila. At pinagbawalan na kayo tungkol dyan, hindi lang isang beses, di ba? Opo. Ganun pa man, tuloy-tuloy yung pakikipagkita mo kay Rosa Camila na anak ni Governor. Opo. Anong naramdaman mo nung pinagbantaan ka ni Governor Montemayor? Natakot po ako. Natakot ka? Bakit ka natakot? Kasi po naniniwala ako na seryoso siya sa mga sinasabi niya at kayang-kaya ni Governor Leandro Montemayor gawin yung mga bantang yon. Ganun pa man, tuloy-tuloy ang pakikipagkita mo kay Rosa Camila. Tama? Opo. Pero palihim. Silence! Natakot ka, pero nakikipagkita ka pa rin. Anong klaseng takot yun? Nakikipagsapala rin po ako eh. Matapos ang nangyaring pagpaslang sa mga magulang mo, tinuloy-tuloy mo pa rin ang pakikipagkita kay Rosa Camila. Opo. Matapos ang pagbanta sa buhay mo, nakikipagkita ka pa rin kay Rosa Camila na anak ni Governor Montemayor, who is the primary suspect sa pagpatay sa mga magulang mo. Dahil importante po yung pagkikita namin. Ano pa bang mas importante sa sarili mong buhay? Noong mga panahon po na yon, ang relasyon lang namin ni Rosa Camila ang importante sa akin. Order! Order! Mr. Witness, nang mamatay ang mga magulang mo, anong klaseng galit ang naramdaman mo? Galit na galit po. Dahil ba sa galit na yan nakapagbanta ka sa pamamagitan ng salita? Sa salita lang po. Pero hindi mo ginawa? Pananalita lang po yun. No further questions, Your Honor. Ako, don't bother explaining, naiintindihan ko. After all, you're still a woman.